Sa memorial ng mga tagapagtatag ng pamilya Reyes. Ang nanay ko, kakasabi lang ng isang bagay kay tatay ko, tagapagmana, at kumuha lang siya ng kutsilyo, at nagpakamatay. Ang memorial gala ng pamilya Reyes ay talagang enggrande. Sabi ng lahat, ang mga magulang mo ay isang magandang mag-asawa at kaya naman ang pamilya Reyes ay napakaunlad. Ngayong nakita ko ng personal, totoo nga. Sabi mo pa, balak ng nanay ko na ako ang mag-host, pero talagang tumanggi ang tatay ko. Kaya, nagalit ang nanay ko sa tatay ko ng ilang araw. Pero tingnan mo sila ngayon, ang sweet-sweet nila. Wala akong lugar sa kanilang mga mata. Hoy, hulaan mo kung ano ang sinasabi ng nanay ko sa tatay ko. Mga sikreto ng mag-asawa, yata. Ginoong De La Cruz, kumpirmado na namin ang balita. Ang taong hinahanap mo sa loob ng maraming taon ay nasa banquet hall na ngayon. Sige, nakuha ko. Tatay, Adrian, Anong problema? Magpapadala agad ako ng ambulansya sa Ancestral Hall ng pamilya Reyes. Bilisan mo. Hahaha. May tao ba? Ilabas si Ginang Reyes dito? Ha. Gising, gising. Ano ang sinabi niya sa'yo? Sabihin mo sa akin. Gising. Ang anak kong lalaki ay naging mabuti sa iyo, ngunit hindi ko akalaing magkakaahas ako. Bakit mo siya gustong saktan? Siya mismo ang gustong mamatay. Ano bang kinalaman ko doon? Itim na balo. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Ricardo? Bakit hindi mo siya pinigilan? Nakatayo ka lang. At pinanood mong mamatay ang sarili mong ama. Nagmamadali ka bang kunin mag-isa ang grupo Reyes? Nanay, kakadala lang nito ng abogado. Ang testamento ni Ricardo. Sa karapatan, dapat kay Carlota ito mapunta. Ano bang karapatan niyang makita iyon? ha. Nanay, Lola, Lola, ano ang problema? Lola, Ano ang sinabi mo? Hindi ba sapat na pinatay mo si Ricardo? Bakit mo sinaktan ang aking ina? Hindi ba niya gustong marinig ang pangungusap na iyon? Kaya sinabi ko sa kanya, Haha, baliw ka, haha. May tao. Ibalik siya sa mental hospital. ha 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 ha. Breaking news, ang bulong ng kamatayan ng asawa ng bilyonaryo ay tumama muli sa loob lamang ng 2 araw. Nakapatay siya ng 2 tao sa iisang pangungusap. Tigilan ang pag-shoot, tigilan. umalis? Ang iyong ina ay nagsalita muli, hindi ba? Magbabayad ako ng 10 milyong dolyar. Sabihin mo sa akin ang sinabi niya. May bumili nga ng bulong ng kamatayan sa halagang milyon-milyon. Maaari bang ang pangungusap na iyon ay talagang magdesisyon ng buhay at kamatayan? Hindi sapat. Ganoon ba? Okay lang. Pwede akong magdagdag. Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang ang sinabi ng iyong ina. Magsalita ka. Huwag kang nakatayo lang diyan. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo ang sinabi ng iyong ina. Sabihin mo, Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mo? kapag alam ko lang ang pangungusap na iyon, maaari kong linisin ang pangalan ng iyong ina. Kung hindi, mas marami pang aksidente ang mangyayari. Para aliwin ako, nag-propose si Adrian. Mabilis naming itinakda ang araw ng kasal.
Viviana, handa na ang lahat sa labas. Pero, Viviana, ngayon ang kasal mo. Kung malaman ni Ginang Reyes na nagpakasal ka at hindi mo siya inimbita, baka masaktan siya. Bukod pa, walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa dalawang kaso na ito ng direkta. Dapat ba? Hindi, ang kasal na ito ay napakahalaga sa akin. Hindi ako papayag na magkaroon ng pagkakamali. Nagbigay na ako ng utos. Ang nanay ko ay tiyak na hindi makakatapak sa venue ng kasal. Nanay, Pinabati kita, Adrian. Haha. Narinig ko kay Viviana na, pagkatapos ng kasal, gusto niyang pagsamahin ang Grupo Reyes sa iyo. Alagaan mong mabuti si Viviana. Ginoong Reyes? Sigurado po kayo, aalagaan ko ng mabuti si Viviana. Halika. Ang bride at groom ay maaaring magpalitan ng singsing. Ang batang Mendoza ay talagang matapang. Narinig ko si Ginang Reyes ay marunong ng bulong ng kamatayan. Ang sino mang makarinig nito ay mamamatay. Hindi ba nakakatakot iyon? At tapat pa rin siya, iginiit na pakasalan ng anak ni Ginang Reyes. Hoy, mga tao, anong parirala? Ang napakatakot, tapos na ang seremonya. Maaaring halikan ng groom ang bride. anong ginagawa mo rito? Viviana, para sa kasal mo, bilang nanay mo, dapat ba akong nandito? Ang walang hiya! Pinatay niya ang sarili niyang pamilya at may kapal pa ng mukha na pumunta sa kasal ng anak niya. Ginoong Mendoza, pinabili mo ako na mag-imbestiga sa Grupo Reyes. Si, Umalis ka. Ngayon ang malaking araw mo, pumunta lang ako para batiin ka. Krimen ba iyon? Hindi ka karapat-dapat. Noong pinatay mo si tatay at si lola, hindi mo ba naisip na sisirain mo ang kaligayahan ko? Hindi ko sila pinatay. Maniwala ka man o hindi. Talaga? Sabihin mo sa akin, bago sila mamatay, ano ba talaga ang sinabi mo sa kanila? Viviana, dahil nandito na si nanay, papasukin muna natin siya. Ayos lang. Hindi. Tiyak na sisirain niya ang kasal natin. Ginang Reyes. Nanay, ipinapangako ko, sa natitira kong buhay, poprotektahan ko si Viviana at hindi ko siya hahayaang magdusa ng anumang kawalan ng katarungan. Hindi pa man nalilibing sina tatay at lola. Paano ka makakapagkunwaring walang nangyari habang nakatayo ka rito? May puso ka ba? Kapag sinabi mo iyan, nasasaktan ang puso ko. Nanay, naghanda pa ng regalo para sa iyo. Para siyang isang ganap na estranghero. Ito pa ba ang mapagmahal at maamong nanay na minsan kong nakilala? Ayaw ko ng kahit anong regalo. Gusto ko lang sabihin mo sa akin kung ano talaga ang sinabi mo na pumatay kina tatay at lola. Gusto ko lang sabihin mo sa akin kung ano talaga ang sinabi mo na pumatay kina tatay at lola. Ikaw gusto mo talagang marinig? Ikaw? Gusto mo ba talagang marinig ito? Masasabi ko sa iyo. Pero, siya lang ang makakarinig nito. Bakit? Ayos lang, Viviana. Siguro, si Ginang Reyes ay may kanyang mga dahilan. Oh, Viviana? Siguro, si Ginang Reyes ay gusto lang makipag-usap sa pasaway na ito. Ngunit ayaw niyang marinig mo. Hindi. Kung siya ay makakarinig, dapat din tayong lahat. Ayos lang. Ginang Reyes, anumang sasabihin mo para kay Viviana, isa sa puso ko ito. Halika rito. Si, Wag, Adrian. Wag kang makinig. Harapin natin ito pagkatapos ng kasal. ayos lang. Pinagkakatiwalaan ko ang iyong ina. Hindi niya ako sasaktan. Sulit ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para mailabas siya. Sabihin mo na. May sumabotahe ng bug. Puta. Malapit na tayo.
Adrian, ano ang sinabi niya sa iyo? Pasaway. Magsalita ka. Adrian, saan ka pupunta? Ano ang sinabi mo sa kanya? Naku, may malapit na tumalon. Adrian, 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 ano ang sinabi sa iyo ng nanay ko? Pakiusap, sabihin mo lang sa akin. Ano ang problema? Maaari nating ayusin iyan. manatili kang malayo. Huwag kang lalapit. Hindi ako lalapit. Pakiusap, lumapit ka rito. Kung ayaw mong magpakasal, maaari nating kanselahin ang kasunduan. Hanggat handa ka, gagawin ko ang lahat. Nawala ko na sina tatay at lola. Hindi ko kayang mawala ka rin. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, bumalik ka. Adrian, huwag mo akong takutin. Hindi. Ginang Mendoza. Ginang Mendoza. Adrian. Adrian, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Ano? Anong sinabi niya sa iyo? Ha? Sabihin mo na. Viviana, mag-ingat ka. Gising, anong sinabi niya sa iyo? Sabihin mo. Tama na. Umalis ka. Adrian, hindi mo ba ipinangako na magsasama tayo habang buhay? Huwag mo akong iwan. Ikaw, hindi pa ba sapat na pinatay mo si tatay at si lola? Bakit kailangan mo pang patayin si Adrian? Ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? Iyon ang bulong ng kamatayan. Nakita ko. Pagkatapos niyang kausapin si Ginoong Mendoza, bigla siyang tumakbo palabas. Narinig ko na dati na si Tagapangulo Reyes at ang matandang Ginang Reyes ay pinatay ng parehong mga salita. Iginiit ni Ginoong Mendoza na may maling pagkakaintindi. Inanyayahan ka pa nga niya sa kasal, pero pinatay mo siya sa huli. Itim na balo. Buwisit ka. Bayaran mo ang buhay ng anak ko. Sino sa inyo ang nakakita na sinaktan ko siya? Pinili ng anak mong tumalon. Ano ang kinalaman ko doon? Napakabait ng anak ko. Ang gusto lang niya ay tumanda kasama ang anak mo. Paano siya biglang nagnais mamatay? Tiyak na may ginawa ka. Pinatay ang sariling asawa at biyenan, at ngayon ang kanyang manugang na lalaki. Kung tatanungin mo ako, isa siyang halimaw na sociopath. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Eksakto, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Magsalita ka. Ano ba talaga ang sinabi mo? Na pumatay sa kanila? Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Ngayon, sino rito ang makakapagpagsalita sa kanya? Bigyan ng katarungan ang anak ko. Ang pamilya Mendoza ay ibibigay ang lahat. Ginang Reyes, kung handa kang magsalita, kung gusto mo ng pera o ari-arian, maaari kong ibigay sa iyo. Kung gayon, gusto ko. Ikaw, nasa pintuan na ng kamatayan at matigas pa rin ang ulo. Ginang Mendoza. Sa tingin ko, si Carlota ay nababaliw na. Dapat nating ibigay na lang siya sa pulisya. Ang iyong kapatid at ina ay namatay dahil sa kanya. At wala pa rin tayong bakas. Kung hahayaan ko siya, sa tingin mo ba ang aking pinatay na anak na lalaki ay makakakuha ng katarungan? Mamamatay tao. Magsalita. Magsalita ka lang! Sabihin mo! Hindi mo ba sinabi na ang sinumang makarinig nito ay mamamatay? Naglakas loob akong sabihin ito. Kaya mo bang pakinggan? Kaya ko. Viviana, hindi ka ba natatakot sa mangyayari kapag narinig mo ito? Gusto ko lang malaman kung ano ang sinabi ng aking biolohikal na ina talaga na pumatay sa aking tatlong pinakamalapit na kapamilya. Nagsisinungaling ka. Paano naging iyon ang sinabi niya? Iyan mismo ang sinabi niya. Maniwala ka o hindi? Ano ba talaga ang sinabi niya? Sinabi niya, sana maging masaya kayong dalawa. Ano? Iyon lang? Imposible. Paano naman naging dahilan yon para magpakamatay ang isang tao? Sabwat kayo para lokohin ako. Isang pagpapala? Paano nito napatalon sa gusali ang anak ko?
Ipinagtatanggol mo pa rin ang halimaw na iyon. Binibining Reyes, tungkol sa mga kamakailang kaso, pumunta po kayo sa amin upang tumulong sa investigasyon. Viviana, Alam ko, wala kang pagkakatulad sa halimaw mong ina. Kaya mo ba talagang panoorin si Adrian na mamatay ng napakalungkot? Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Luluhot ako. noong oras na iyon, talagang sinabi niya sa akin ang mga salitang iyon. Hindi ko rin maintindihan. Binibining Reyes, alam kong nasasaktan ka ngayon, pero kaya kitang tulungan. Maaari tayong magtulungan upang malaman ang katotohanan sa mga salitang iyon. Ikaw iyon. Ngayon, ang aking ina ay nakatakas mula sa mental hospital. Pinakawalan mo siya mula sa mental hospital. Para lang marinig ang mga salitang iyon, tama ba? Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang layunin mo dito? Ang kailangan mo lang malaman ay magkatugma ang ating mga layunin. Susunod, sabay nating malalaman ang katotohanan sa likod ng pangungusap na iyon. Inamin ko, may ginawa akong maliit na panlilinlang. Pero hindi ko sinasadya na mamatay ang iyong kasintahan. Aksidente lang iyon. Magkatugmang layunin. Hindi mo man lang ibubunyag ang iyong tunay na pagkakakilanlan o layunin. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Ginang Reyes, pakisuyong umalis. Ayaw ko siyang makita. Kung hindi dahil sa inang iyon at sa kanyang anak, hindi sana namatay ang anak ko. Pakikiramay. Ikaw lang, ang hindi makakakuha ng katotohanan, ang pakikipagtulungan sa akin ang pinakamabilis na paraan ngayon. Bakit ka masyadong nakatutok sa pangungusap na iyon? Sino ka ba talaga? Sa araw na malaman natin ang sagot, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngayon, handa akong ipakita ang aking sinseridad. Ito si Professor Santos, isang nagwagi ng Nobel. Hindi siya isang taong kayang upahan gamit lang ang pera. Professor Santos, may kaso ako rito na tiyak na magiging interesado ka. Magkita tayo bukas. Si Professor Santos ay dalubhasa sa hipnosis at interbensyon sa krisis pagkatapos ng trauma. Baka mapagsalita niya ang iyong ina. Kahit papaano. Subukan lang, hindi ba? Kumusta, Binibining Reyes? Ako si Professor Santos. Mag-usap lang tayo ng kaunti ngayon. Ayos lang ba, Binibining Reyes? Nagpapakita si Binibining Reyes ng matinding pagtutol. Inirerekomenda ko ang malalim na hipnosis. Pero kailangan namin ng pahintulot ng isang miyembro ng pamilya at isang ganap na tahimik na kapaligiran. Binibining Reyes, tumingin dito. Binibining Reyes, huwag kang matakot. Ligtas dito. Mukhang sobrang nasasaktan siya. Hindi. Normal na reaksyon iyan kapag nilalapit ang mga alaalang matagal ng pinipigilan. Normal na reaksyon iyan kapag nilalapit ang mga alaalang matagal ng pinipigilan. Professor Santos, kumusta na? Binibining Reyes, Ginoong de la Cruz. May natutunan akong napakahalagang impormasyon mula kay Binibining Reyes. May natutunan akong napakahalagang impormasyon mula kay Binibining Reyes. Pero komplikado ito. Bago ko ito mapatunayan, hindi ko ito maaaring ibunyag. Bago ko ito mapatunayan, hindi ko ito maaaring ibunyag. Hindi lang ito tungkol sa profesional na etika, tungkol ito sa kaligtasan ng iba. Hindi lang ito tungkol sa profesional na etika, tungkol ito sa kaligtasan ng iba. Professor Santos, kailangan kong malaman ngayon din.
Professor Santos, kailangan kong malaman ngayon din. Ano ang sinabi niya? Pasensya na, Ginoong de la Cruz. Sa ngayon, si Binibining Reyes lang ang sinasagot ko. Sa ngayon, si Binibining Reyes lang ang sinasagot ko. Binibining Reyes, bukas ng alas 10 ng umaga, pumunta kayo sa opisina ko. Binibining Reyes, bukas ng alas 10 ng umaga, pumunta kayo sa opisina ko. Mag-uusap tayo ng pribado. Viviana, ang iyong ina, talagang umamin na lahat, kasama na ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Sinabi ni Professor Santos, bibigyan niya ako ng sagot bukas. Hindi pa rin ako naniniwala na ang aking ina ay maaaring isang tao na, sa isang pangungusap lang, pumapatay na parang malamig na halimaw. Pagkatapos kong tapusin ang usapan, ibibigay ko ito kay Binibining Reyes. Mahusay, Professor Santos. Salamat. Sa wakas, lalabas na ang katotohanan. Binibining Reyes, sa tingin ko, Pagkatapos kong makipagkita kay Professor Santos, tutuparin ko lahat ng aking mga pangako at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung sino ka talaga. seryoso ako sa aking sinasabi. Naku, may napatay na. Professor Santos, anong nangyari? Gising. Anong gusto mong sabihin sa akin? Kanina lang ayos pa si Professor Santos. Bigla, parang sinapian. Kumuha siya ng gunting at... Magandang araw, pulis ba ito? May napatay dito. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang sinabi mo? Ilan pa ba ang kailangan mong patayin bago ka tumigil? Talaga bang iniisip mo na ako ang may dahilan ng pagkamatay ng mga taong iyon? Ang itsura ng mukha ni nanay ay mukhang totoo. Kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, hanapin mo ito sa lumang mansyon. Ikaw, Ito. ikaw ay... Serena, Binibining Reyes. Parang kilala ka ni nanay. Viviana, bakit ang sakit ng tingin mo? Patay na si Professor Santos. Wala nang bakas. Patay? Paano nangyari iyon? Tito Arturo, gusto kong pumunta sa lumang mansyon. Sabi ni nanay tinago niya ang lahat doon. Matanda at malayo ang lugar na iyon. Lumipat kami bago ka pa isinilang. Hindi matatag ang iyong nanay ngayon. Paano ka maniniwala sa sinasabi niya? Pero, Makinig ka sa akin. Tigilan mo na ang pag-iimbestiga. Viviana, nag-aalala ako na masaktan ka ulit. Hindi. 4 na tao na ang patay. Hindi ko sila pwedeng hayaang mamatay ng walang saysay. Yang lumang ari-arian ng mga Reyes. Talagang nakakatakot. Huwag kang pumunta doon. Ito na. Kailangan kong sabihin kay Julian ngayon. Anong pagkakataon? Nandito na ako. Julian, paano mo nalaman na ito ang bahay? Hindi yan importante. Tara, pumasok na tayo. Importante dyan. Kailangan kong malaman kung sino ka talaga. Isang naghahanap ng katotohanan. Hoy, anong ginagawa niyong dalawa? Walang nakatira dito sa loob ng maraming taon. Hindi kayo pwedeng pumasok basta-basta. Ginoo, pasensya na. Narinig namin na malapit ng upahan ang bahay na ito, kaya gusto naming tingnan muna. Uupahan? Sino naman ang uupa sa sirasirang lugar na ito? Ngayon, kakaiba yan. Ginoo, pwede bang mag-exception? Sandali lang naman kaming pumasok. Sige, bilasan nyo. Hoy, kakaiba yan. Nitong mga nakaraang araw. Sobrang abala ang bahay na ito. Ilang araw ang nakalipas. May pumunta at nagtanong tungkol dito. Isa pa ring hakbang na huli. Kakaiba. Walang tao sa pinto. Para sa akin ito. Mukhang isang time capsule. Sinabi ng nagpadala na ang petsa ng paghahatid ay Setyembre 28. Nanay, naghanda rin ng regalo para sa iyo. Ito ay...
Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ito, ipapakita mo sa akin ito. Sino ito? Bakit ang kanyang mukha naka-cross out? Kilala mo ba itong taong naka-cross out ang mukha? Ano pa ang nasa kahon? Isang telegrama. Ang teksto nito ay naka-encrypt lahat. Ito ay isang dokumento ng Grupo Reyes. Kakaiba. Ang aking ina hindi kailanman nasasangkot sa mga gawain ng kumpanya. Anong klaseng regalo ito? Talaga? Mag-isip ka ng mabuti. Ang mga bagay na ito. Wala ka bang nakitang kakaiba? Kumusta? Ito ba si Binibining Reyes? Ito ang City Detention Center. Kagyat na paunawa. Ang iyong ina, si Carlota Reyes, nakatakas mula sa kustodiya. Nawawala siya. Ano? Ang aking ina ay nakatakas muli. Ikaw ba? Ang nanay ko, siya ay walang depensa na babae. Paano siya tumakas ng ganun? Gumamit ka na naman ng panlilinlang, para lang sabihin niya iyon? Hindi ako iyon. Tawagan ng lahat, sabihin mong umalis sila. Hanapin ngayon si Carlota Reyes. Dahil pumayag akong makipagtulungan sa iyo, hindi ako mandadaya. Kami ay lalabas para hanapin siya ngayon. Oy, Binibining Reyes, may mali, ang alarma ng kumpanya ay tumutunog. Galing ito sa iyong opisina, na safe ng mga kumpidensyal na dokumento, ipinapakita ng mga kamera, nabukas ang pinto ng safe. ang lokasyon ng safe na iyon ay alam ko lang at ng mga magulang ko. Si nanay ko iyon. Nandoon siya, sa kumpanya mismo. Bakit ang makina sumasablay ngayon? Walang oras para dyan. Julian, nasaktan ka. Ayos lang ako. Pero sobrang coincidental nito, biglang nasira ang kotse ko. Inambush ka agad paglabas mo. Dali. Hanapin mo ang nanay mo. Kapag nahanap mo lang ang nanay mo, malulutas natin ang lahat ng mga misteryong ito. Umalis ka na. Ang safe, wala na. Sino? Sino yan? Nanay. Ikaw pala. Ano ba yung ginagawa mo? Viviana, wala akong choice. Tigilan mo na ang paglalaro. Sabihin mo lang sa akin, bakit bawat tao na nakasalamuha mo ay nauuwi sa misteryosong pagkamatay? Tandaan mo, nasa panganib ka. Ang pinakamalaking banta ko ay ikaw. Wala nang oras. Takbo! Nasa labas lang ang emergency exit. Dito ka dumaan. Dali, umalis ka na. Huwag kang lilingon. Umalis ka na. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Viviana, tandaan mo, mahal kita. May nahulog. Hindi ito maaari. Bakit? Paano nangyari ito? Nawalan na ako ng napakaraming mahal sa buhay. Huwag kang mamatay. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang katotohanan. Paano mo ako iiwan? Pakikiramay ko. Sobrang dalamhati mo noon kaya hindi mo ito napansin. Nahulog ito sa kamay ng iyong ina. Eto, ibinabalik ko sa'yo. Ito ang ibinigay ng tatay ko sa nanay ko bilang tanda ng pagmamahal noon. Sa lahat ng taon. Hindi ito hinubad ng nanay ko. Itong kwintas na ito. Sa tingin ko, may kakaiba. Viviana,
Tito Arturo? Tito Arturo. Pasensya na. Huli na ako. Mula ngayon, tayo na lang, tito at pamangkin. Kailangan nating magtulungan. Ako na lang ang pamilya mo ngayon. Sa puntod ng mga magulang mo, sumumpa ako sa kanila na aalagaan kita kapalit nila. Habang inaayos ang mga gamit ng nanay mo, nakita ko ito, isang liham na iniwan niya sa'yo. Lahat ng sagot. Nasa liham na iyon. Pagkatapos mong basahin, maiintindihan mo ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa inaakala mo. Paano nangyari ito? Viviana, lahat ay kasalanan ni nanay. Hindi ko na kaya ang pagkakasala na ito. Kailangan kong tapusin ito sa ganitong paraan para ihinto ang walang katapusang sakit na ito. Umaasa lang ako na makakalimutan mo na ang nakaraan at maging masaya. Hindi ito totoo. Hindi siya maaaring magpakamatay. Malinaw niyang sinabi sa akin na tumakbo. Ang tingin sa kanyang mga mata ay hindi mapagkakamalian. Mayroong malinaw na ibang tao sa labas ng opisina. Ang kasong ito hindi basta-basta maisasara ng ganito. Viviana, nasisiraan ka ba ng bait dahil sa sobrang sakit ng loob? Ang nanay mo, tumakas siya dahil sa pagkakasala. At pagkatapos. Viviana, naiintindihan ko. Pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Ito ay biglaan at may mga dapat asikasuhin sa kumpanya. Aalis na ako. Ang mga salita sa liham ng pagpapakamatay ay napaka-ambiguo, kaya sa tingin ko hindi niya iyon isinulat. May mali. Pero huwag kalimutan, kailangan pa rin nating malaman kung sino ang kumuha ng laman ng safe. Tama. Kailangan kong kunin ang footage. Malalaman natin kung sino ang nasa labas noong gabing iyon. Departamento ng Seguridad? Kunin mo ang footage, ngayon. Binibining Reyes. Kakaiba. Ang surveillance footage para sa koridor sa labas ng opisina ng tagapangulo ay nawala lahat. Paano naging ganoon ang pagkakataon? Hindi? Hindi ito aksidente. May taong laging nauuna ng isang hakbang, binubura ang ebidensya. Dapat alam nila ang bulong ng kamatayan. Hindi sila titigil sa anuman. Para itago ito. Parang may namiss ako. Viviana, hindi nabubuhay mula sa patay ang mga tao, ang nanay mo. Siguro, ang huli niyang desisyon para sa kanya ay isang kaginhawaan. Kaginhawaan? Tito Arturo, sa tingin mo rin ba na ang nanay ko ay isang mamamatay tao na nagpakamatay dahil sa pagkakasala? Ang ilang bagay na nahahayag ay maaring hindi magandang bagay. Makinig ka sa payo ko, bitawan mo na. Kumusta? Julian, Nasaan ka? nasa opisina ako ngayon, kasama si Tito Arturo. Hinahanap namin ang nawawalang safe. Umalis ka dyan ngayon din. Huwag kang magtanong sa tito mo. Gumawa ka ng dahilan at umalis. Bakit? Ano ang problema? Nalaman ko. Noong gabing iyon, bukod sa iyo at sa nanay mo, may isa pang tao na sumunod sa iyo na pumasok sa gusali. Ang taong iyon ay ang tito mo. Si Arturo Reyes. Malamang nasangkot siya sa pagkamatay ng nanay mo. Nasa panganib ka ngayon. Umalis ka na ngayon. Tanda mo noong bata ka pa, tuwing malungkot ka. Kung magbabalat ako ng mansanas para sa iyo, laging sumasaya ka. Huwag kang matakot. Narito ako. Pagkatapos nito, opisyal kitang gagawing ampon na anak na babae. Ituturing kitang parang sarili ko. Hindi siya iyon. Si Tito Arturo ang nag-alaga sa akin mula bata. Siya ay may mahinahong personalidad. Paano siya masasangkot sa ganyan karuruking bagay? Okay ka lang. Sinaktan ka ba niya? Sa tingin ko posible na nagkamali tayo. Siya lang si Tito Arturo. At, sabi lang niya gusto niya akong gawing ampon na anak na babae. Paano niya akong masasaktan? Malinaw na ipinapakita ng footage na ito na pumasok siya sa gusali noong gabing iyon. Siguro sinusubukan lang niya akong protektahan. Siya. Natagpuan namin ang signal mula sa tracker ng safe. May isang sumubok na buksan ito. Ito ang opisina ni Tito Arturo. Pasensya na, Binibining Reyes. Mahigpit na utos ng VP. Kung wala siyang pahintulot, walang makakapasok. Ako ang CEO. Saan sa kumpanya ang hindi ko mapupuntahan? Umalis ka sa daan ko. Hoy, Viviana, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa iyong umuwi at magpahinga? Tito Arturo.
Naalala ko lang may importante akong sasabihin sa iyo. Pwede ba tayo pumasok at mag-usap? Magulo dito. Nag-aayos lang ako ng mga lumang file at dokumento. Maalikabok talaga. Kung ano man yan, sa opisina mo na lang tayo mag-usap. Tito Arturo, naalala ko lang may importante akong dokumento. Naiwan ko sa iyo. Pwede ba tayo pumasok at mag-usap? Anong dokumento? Hanapin ko para sa iyo. Viviana, mukha kang pagod na pagod. May tao ba? Ihatid si Binibining Reyes para magpahinga? Tito Arturo, ano ba talaga ang ayaw mong malaman ko? Huwag mong isipin na hindi ko alam na noong gabing iyon, nasa opisina ka rin. Mukhang hindi na kita maitatago pagkatapos ng lahat. Oo, kinuha ko ang safe. Itinago ko ito. Ayoko mong makita ang nasa loob dahil napakasakit ng katotohanan dito. Natakot ako na hindi mo ito kakayanin. Tingnan mo mismo. Tito Arturo, sa puntong ito, kailangan kong malaman ang totoo. Ito ay isang demand notice at isang mortgage loan. Paano naging posible iyan? Paano nagkaroon ng ganyang kalaking utang ang mga magulang ko? Nakipagkasundo ka sa nanay ko. Sa larawang iyon sa lumang mansyon, ang taong pininturahan ay ikaw. Ang nanay mo at ako ay lumaki na magkasintahan. Nangako kami sa isa't isa na magpapakasal. Pero kalaunan, nainggit siya sa mas malaking kapangyarihan at impluensya ng tatay mo. Pinakasalan niya ito. Akala ko magiging masaya siya, pero hindi ko inaasahan na magiging napakagahaman ng nanay mo. Naglihim pa siya sa tatay mo at nag-ipon ng malaking utang, sapat para bumagsak ang pamilya Reyes. Pinagsabihan ko siya ng maraming beses, pero hindi siya nakinig. Ang magagawa ko lang ay panoorin siya na ubusin ang pamilya Reyes. Patuloy na pinupuno ang walang hanggang butas na kanyang nilikha. Saan mo ba nakuha ang iyong maginhawang buhay na iyan? Ito ay binuo sa mga kasinungalingan ng iyong mga magulang. Ang pamilya Reyes ay matagal nang nasa bingit ng bangkarota. Saan mo ba nakuha ang iyong maginhawang buhay? Ito ay itinayo sa mga kasinungalingan ng iyong mga magulang. Ang pamilya Reyes ay nasa bingit ng pagkabangkarote noon pa. Ang iyong ama ay walang alam kung gaano kalalim ang utang ng pamilya Reyes. Kaya, sinabi ng iyong ina sa kanya sa bangkete para sirain siya ng lubusan. Itulak siya sa bingit. Pagkatapos, ginamit ng iyong ina ang kanyang kamatayan upang likhain ang bulong ng kamatayan. At, alam mo, ang kaguluhan at tsismis ang pinakamagandang takip. Sa ganoon, ang mga pinagkakautangan ay hindi mangahas na habulin siya. Ang iyong lola ay tila may napansin, kaya nagsimula siya ng investigasyon. At mahal ka ni Adrian, kaya determinado siyang alamin ang katotohanan. At ang iyong ina, para protektahan ang lihim, hindi siya nagdalawang isip. Sinumang lumapit ng sobra ay pinatahimik. Nang gabing iyon, sinundan ko siya sa kumpanya para hikayatin siyang sumuko. Pero sinabi niya, sa pamamagitan lamang ng paglaho, kasama ang lahat ng lihim, maaaring maging hindi masusubaybayan ang gulo. Isang pagkakamali ang nagbunga ng isa pa. Yan ang buong katotohanan. Kalokohan. Si Ginang Reyes ay hindi ang walang kabuluhan at sakim na tao na ipinakita mo sa kanya. Julian, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Sino ka ba talaga? Ang pagkakakilanlan ko ay maaari lamang ihayag sa araw na lumabas ang katotohanan. Saka lang ako makakapagsalita. Tama na. Lahat kayo ay may mga lihim sa akin. Ang ating samahan nagtatapos dito. Ngayon, Mas gugustuhin mo pang maniwala sa kanya at sa kanyang walang kabuluhang kwento kaysa magpatuloy sa paghuhukay. umalis ka. Viviana, ginawa mo ang tama, ngunit pinakamahirap na pagpili. Si Tito Arturo ay laging nandito para sa iyo. Pagsisisihan mo ang desisyon na ginawa mo ngayon. Viviana, gusto mo akong makita? Oh, Tito Arturo. Pagod na ako. Gusto kong ibigay sa iyo ang kumpanya. Hindi ko kaya. Ang kumpanya ay gawa ng iyong ama. Dapat sa iyo iyan. Gawin mo na lang ito para sa akin, okay? Iiwan ko ang kumpanya sa iyo. Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Dahil nagdesisyon ka na, huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ang pamana na ito para sa iyo. Sige,
Ang seremonya ng paglipat ay nakatakda sa susunod na Lunes. Ang media at ang board ay naroon. Maupo ka. Tito Arturo. Tito Arturo, bago ako pumirma, mayroon akong ibibigay sa iyo. Si. Ito ang kwintas na hawak ng aking ina bago siya namatay. Viviana, ano ang ibig mong sabihin? Viviana, huwag kang magsalita ng walang saysay. Matapos mamulong ang tagapagmanang Reyes kay Ginoong Reyes, kakaiba ang naging reaksyon ni Ginoong Reyes. Sumpa ng bulong ng kamatayan. Ay nangyayari na naman ba, Ginoong Reyes? Ano ba talaga ang sinabi sa inyo ni Binibining Reyes? Ang sinabi ko sa kanya ay, lahat ng pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay ay kasalanan mo. Viviana, nababaliw ka na ba? Ipinadala mo ang nanay ko sa mental hospital. Sa totoo lang, ginamit mo ang hypnosis para kontrolin siya, na pinagawa sa kanya ng sunod-sunod na kakaibang mga aksyon. Sa wakas, sa kumpanya, inilipat mo ang mga security guard at gumawa ka ng blind spot sa surveillance, hindi ba? Ikaw ang huling taong nakita ng nanay ko bago siya namatay. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Viviana? Alam ko sunod-sunod kang nawalan ng mahal sa buhay at sobra kang nagdadalamhati. Histerya lang yan. Lahat, ito ay malinaw na sintomas ng histerya. Bukod dito, ako ang unang pag-ibig ng nanay mo. Paano ko siya masasaktan? Si Binibining Reyes ay sobrang stress. Hindi naman natin basta paniniwalaan lahat ng sinasabi niya, di ba? Dahil ang tunay na unang pag-ibig ng nanay ko ay hindi ikaw. Dahil ang tunay na unang pag-ibig ng aking ina ay hindi kailanman ikaw. Kalokohan. Ito ang telegrama na iniwan sa akin ng aking ina. Pagkatapos itong i-decode, nalaman ko na ang tunay na unang pag-ibig ng aking ina ay namatay ilang taon na ang nakalipas. Hindi siya isang Reyes. Ang apelido niya ay Shen. At ang mga nailustang pondo at utang sa sugal ay totoo. Ngunit ang aking mga magulang ay hindi gumawa ng mga krimen na iyon. Si Arturo Reyes ang gumawa. Ang aking mga magulang ay patuloy na nakikiusap sa kanya na magbago. Inililigtas siya, ngunit lalo lang siyang lumala. Hanggang sa natuklasan ng aking ama na may malaking utang siya sa sugal. Sa wakas, sa kanyang kawalan ng pag-asa, nagpasya siya na pagkatapos ng anibersaryo ng kasal, isusuko niya siya sa mga autoridad. Kaya, ang baliw na ito ay gumawa ng isang masamang plano. Nagkunwari siyang lumapit sa aking ina, ngunit sa loob ng lining ng kanyang kwintas, nagtago siya ng isang makapangyarihang hallucinogen. Gamit ang nakatagong droga at suwestiyong psikolohikal, inhipnotismo niya ang aking ina na pinagsasabi siya ng mga bagay upang saktan ang aking ama. Iyon ang dahilan ng pampublikong pagkabaliw ng aking ama. At pagkatapos noon, ang mga biktima. Lahat ay naging masyadong malapit sa katotohanan at pinatay niya sila gamit ang parehong paraan. Pagkatapos ay pinaratangan ako. Ang aking ina ay nasa bingit na ng pagkabaliw at ginawa niya siyang isang baliw na babae na nagpakamatay dahil sa pagkakasala. Isang magandang kwento. Viviana, buhay na imahinasyon, pilipit na balak. Ngunit nasaan ang ebidensya? Narinig ng lahat iyon. Lahat ng sinabi niya ay isang delusyon lang mula sa pagkawala ng kanyang pamilya, ipinanganak mula sa matinding dalamhati. Kung ako talaga ang gumawa, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya? Nasaan ito? Ebidensya. Nandito lang. Katibayan. Nandito mismo sa akin. Katawa-tawa. Sino ba ang nakakaalam kung saan mo peke ang Plano kang lumapit kay Binibining Reyes para makuha ang kayamanan ng pamilya Reyes? Tama ba? Ang safe sa iyong opisina ay hindi talaga ang totoo. Pinanggap mo ito para isipin kong totoo. Noong bata ako, piyo ako. Minsan, nahulog ko ito sa hagdan. May maliit na gasgas sa ilalim nito. Pero ang ilalim ng nasa iyong opisina ay makinis na parang bago. Dahil peke ito. Anong klaseng patunay iyan? Sasabihin ko sa iyo, hindi mo kailanman mahahanap ang safeng iyon. Ako na. Itinapon mo ito sa dagat, hindi ba? Sayang, nagdiskarte ako at nakuha ko ito pabalik. Iniset up mo ako. Noong natuklasan namin ang lokasyon ng safeng ito ay nasa iyong opisina, tumigil na kami sa pagtitiwala sa iyo. Pagkamatay ni Ginang Reyes, palagi kong naramdaman may mali sa kwintas na nasa kanyang kamay. Ipinatest ko ito para sa lason. Nagplano kang patayin ang sarili mong pamilya.
para takpan ang sarili mong mga krimen. At ginawa mo pa ang chismis na si Ginang Reyes ay kaya pumatay sa isang salita para lang siya ang sisihin kahit patay na siya. Ngayon, sa harap ng lahat, lilinisin ko ang pangalan ng aking ina. Wala siyang kakayahang pumatay sa isang salita. Biktima lang siya, at lahat ng ebidensya ng iyong mga krimen ay nasa loob ng safeng ito. Olena Datur. Isang bote lang ng pollen iyan. Hindi ito sapat na puro para magdulot ng halusinasyon. Anong klaseng ebidensya iyan? Eksakto. Sa sarili nito, ang maliit na bote ng pollen na ito ay talagang hindi nakakalason. Pero kung dadagdagan mo ng bihirang halaman na nakuha mo sa kapuluan ng timog, maaari mo itong isynthesize isang nakamamatay, lubhang puro na lason. Maaari itong maging sanhinang paghahalusina, pagkabaliw, at kamatayan. Ang mga talaan ng iyong pagbili sa kapuluan ng timog ay tiyak na ebidensya. Kaya, sa bawat pagkakataon, inilalagay mo ang pollen na ito sa biktima ng maaga. Noong nilapitan niya ang kuwintas ni Ginang Reyes, ito ay lilikha ng ilusyon ng isang kakaibang kamatayan. Tama ba? Sa anniversary banquet, inayos mo ang kwelyo ng tatay ko. Ang mga dokumentong ipinadala ng nanay ko sa lumang mansyon ay naglalaman ng ebidensya ng iyong krimen. Hindi matitinag na ebidensya. Wala kang takas. Ginoong Reyes, samahan po ninyo kami. Talo ako. Talo ako. Kung wala ka, hindi ko talaga magagawang ibalik ang lahat at makapaghiganti. Kaya, masasabi mo na ba sa akin ngayon kung sino ka talaga? Naalis mo ang bahid sa pamilya mo. Nakuha ko rin ang layunin ng aking misyon. Ang pollen ng datura na ito ay nakakasama sa gumagamit at sa iba, hindi mabilang na tao ang lumaban upang pigilan ito na makapasok sa merkado. Ang unang pag-ibig ng nanay mo ay nagsakripisyo para dito. Ipinagpapatuloy ko lang ang pamana na iyon. Ikaw ay... Sino sa tingin mo ako? Kung sino man ang tingin mo sa akin, iyon ako. Ang mahalaga ay lumabas na ang katotohanan, at ang mga yumao ay namamahinga ng payapa.